Anong dinadasal mo sa gabi? Sana nga matapos na tong crisis na to na masyadong mahal yung diesel. Para ka nakaranas ulit ng pandemic, no? Parang Opo. nagka-COVID ulit. Na nasa labas lang. Pero mas mabuti pa yung pandemic, mang may May ayuda. Oo. Ngayon napakahirap. Binigyan Ayan mga kababayan, si Vice Ganda hindi makapaniwala na tulala. Hindi nakakibo dito nga po sa sagot ng kanyang contestant. Dahil ang akala niya ay mapupunta sa pandemic, ang sasabi nito na parang parang mapapahiya dito si Tatay Digong at sa kanyang panahon. Ngunit itong contestant ay sinabi, mas mabuti pa nga ang pandemic. Grabe mga kababayan, ayan na po si Vice Caballo. At ito ang isang kwento mga kababayan. Ang nagpaparamdam ang isang sikat na artista na si Sara J. Grabe, mukhang ikinakampanya na itong si Vice President Inday Sara Duterte. Good news po ito mga kababayan. Wala na po silang mapupuntahan kasi yung mga artista, napakalaki po nito. Napakalaki po ng mga followers niyan nila Sara Geronimo. At what a coincidence naman, Sara din ang pangalan niya. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan. Ngunit bago ang detalye ng lahat ng ito, ako po muna ay makikisuyo sa mga ngayon palang nakabisita sa aking channel. Paki-like at paki-share ng videong ito. Maraming salamat sa inyong pagla-like at paki-share. Paki-subscribe na rin kung inyong maparapating kabayan. Malaking tulong po yan sa amin ng mga content creator. Bueno, punta na po tayo sa ating mga detalye. Hindi na po natin patatagalin. Dahil itong si Vice Ganda ay umaasa dito sa kanyang contestant na tila, naaawa siya, kasi nga nagkwento itong contestant ngayon, pero hindi niya akalain na mapapatamimi pala siya sa sasabihin nitong contestant mga kababayan. Panoorin na po natin kung paano si Vice Ganda dito napahiya. Anong dinadasal mo sa gabi? sana nga matapos na tong crisis na to na masyadong mahal yung diesel. Para ka nakaranas ulit ng pandemic, no? Parang Opo. nagka-COVID ulit. Na nasa labas lang. Pero mas mabuti pa yung pandemic, mang may ayuda. Boom! Pero mas mabuti pa yung pandemic, ma'am. May ayuda. Ang pasok ni Vice Ganda na sinasabi niya, para kang uli nakaranas ng pandemic, Pero mas mabuti pa pala nung pandemic kasi may ayuda. Ngayon mga kababayan, nakakalungkot po ang balitang ito, Mamaya, bago yan, tuloy natin. Ngayon napakahirap. Binigyan kami ng ayuda sa circle, Pumila ka ng ganito hanggang is-interview. Layo ng pila. Ganun Bago ka ka- pila. Tapos magkano binigay sa inyo? 5,000 po. Isang bagsakan lang yun. Hindi na naulit. Ayan mga kababayan, hindi na po nakakibo itong si Vice Ganda dito nga po sa sinabi nitong mama na mas mabuti pa ang panahon ng pandemic sapagkat ay kahit papaano mas maganda pa ang bigayan sa ayuda. Pero ngayon, ito ngayon ang mga bigayan sa ayuda mga kababayan. Panoorin ninyo. Buhay ang kapalit ng 5,000 pisong ayuda. Patay ang isang motorcycle rider sa Quezon City habang naghihintay sa payout ng fuel subsidy. Narito ang Agenda Weekend Report ni Charmaine Abong ng Abante. Isang motorcycle taxi rider ang kumpirmadong nasawi habang kumukuha ng 5,000 cash relief assistance ng DSWD. Ayon kay Social Welfare Spokesperson at Assistant Secretary Irene Dumlao, nahimatay ang rider habang nakapila kahapon sa Quezon City Memorial Circle. Bahagi ito ng itinakdang special payout ngayong weekend para sa MC taxi at delivery rider sa NCR na hindi pa nakakakuha ng ayuda. Personal naman na nakausap ni Secretary Rex Gatchalian ang pamilya ng nasawi. Tiniyak naman ng ahensya ang tulong sa pagpapalibing sa rider at iba pang mga pangangailangan ng pamilya tulad ng pagpapatuloy sa pag-aaral ng anak nito. Samantala, pasado 1:00 pa lang kaninang madaling araw, nagsimula na ulit pumila ang mga riders sa labas ng QC Circle para sa second day ng special payout. Ayon sa QC Traffic and Transport Management Department, alas 5 ng umaga na sila pinapasok sa loob at nagsimulang pamimigay ng ayuda alas 7 ng umaga. Para sa rider na si Vinir Eringco,
Bukod sa init ng panahon, mahabang pila ang kanilang tinitiis para ma-verify ang kanilang pangalan. Kahit wala daw kasi sa listahan ng DSWD, maaring magpa-verify sa kani-kanilang kumpanya na nandito at mayroong designated area. Ano na pa, katagal eh. Sarili na pa, ayaw. Walang usod kasi. Nang usap, kanina pa pinatuloy yung mga defense. Kaya kami, sasadap na rin siya. Kailangan nga, meron kami dito, meron kami sa kandan. Pag wala pa, wala. Apalik ka naman kami. Una nang pinayuhan ng DSWD ang mga rider na personal na magtungo sa mga designated payout site para kunin ang cash aid para sa maayos na proseso ng distribusyon. Tinitignan ngayon ng ahensya ang planong paglipat sa digital system para mas maging madali ang subsidy payout. Para sa agenda Grabe mga kababayan, saka pa lang ngayon sila nagtitingin ng isang idea na ilipat ang digital payout. Ito na dapat ang kanilang unang ginawa mga kababayan. Kung hindi nyo po na ipagtatanong, may experience po tayo dyan. Isa po tayo dati sa rider, sa Grab, Lalamove, at saka sa Angkas. So, mayroon po tayong experience niyan. Alam nyo, nung panahon ni Tatay Digong, ay doon na namin makukuha kaagad yan. Nakatap up na yan sa amin. Makukonvert mo na lang pag kinabukasan. Kasi parang 24 hours na nandyan yan sa top up wallet namin kung tawagin. Wala nang kahirap-hirap mga kababayan. Wala nang kaproblema. Pwede mo na siyang i-encash, no? I-Gcash mo siya, may i-encash mo na, pwede mo na. Aywan ko ba dito sa ginawa na to, nitong Marcos Bangag administration na ito ngayon, na mayroon naman, mayroon ng blueprint, ibig sabihin, mayroon ng dapat siyang sundan yung panahon ng pandemic. Di ba? Bakit kailangan antayin pa ni Marcos Jr. na mayroon pang munang matsugi, mamatay dyan, sa ginawa nilang sistema na 14 hours daw di umano mga kababayan. Grabe, di ba? Matagal talaga yan, mahirap talaga yan. Eh di kung ganun na lang, doon na lang mismo sa lahat ng mga healing apps katulad ng Lalamove, Angkas, Move8, Joyride. Ano po ba? Excuse me. Sorry. Foodpanda. Lahat ng mga lahat ng mga riders doon na lang sila sa kanilang mga kanya-kanyang mga apps, di ba? At mismo na kasi nakikita yan mga kababayan eh. Halimbawa, kung active ka man, kung ang binibigyan lang nila yung mga active, makikita yan dahil makita mo ito, itong rider na ito ngayon, ang history nito, isang araw-araw bumibiyahe, nakakabiyahe ito ng 10, 20. Di ba? So araw-araw itong isang ito, kahit hindi ganun karami, pero araw-araw bumibiyahe, so active ito. Di ba ganun mga kababayan? Bakit hindi nila yung magawa? Bakit hindi muna nila inuna yan? Saka pa lang nila pag-aaralan kung kailan mayroon ng natsugi. Dito nyo talaga makikita na itong presidente na ito wala po talaga malasakit sa inyo o sa atin na mga mahihirap. Lalo na nga dyan sa sektor ng mga riders. Hindi kamukha ni Tatay Digong noon mga kababayan. Katulad nga po ng sinabi nitong driver na ito na naging contestant ni Vice Ganda sa kanyang programa, talagang di ba? Mas sinabi niya diretso dito na mas mabuti pa nung panahon ni Tatay Digong. Dahil Dahil mas maayos, mas maayos ang bigay ng ayuda. Dahil nga po mga kababayan, ako nakatanggap din ako nung panahon ni Tatay Digong, nandun sa top up namin, diretso na sa GCash. Kaya wala na kaming problema. Di ba? Hindi na kami pipila pa. Yung iba, magpipila talaga, pero distributed din naman doon sa mga Palawan, sa mga Emulier, di ba? Nakita natin yan noon. So distributed, hindi masyado magulo. Yun ang kagandahan nun mga kababayan. Bakit ngayon hindi magawa yun? Aantayin pa talaga ni Marcos Jr. Sana kung ginawa niya itong ginawa na ni Tatay Digong noon, disin sana, di ba? Wala na sanang nabawi ang buhay. Anong dinadasal mo sa gabi? Sana nga matapos na tong crisis na to na masyadong mahal yung diesel. Grabe Crisis na ito na masyadong mahal ang diesel. Nung panahon ni Tatay Digong, itong pandemic, hindi basta mahal ang diesel. Wala pong hanap buhay lahat. Naka-lockdown po tayo. Di ba, mga kababayan? Wala as in. Iilan lang noon ang may mga trabaho. Kamukha lang ng mga nagtitinda. Pagkain. Yun lang. Para ka nakaranas ulit ng pandemic, no? Parang nagka-COVID ulit. Na nasa labas. Kina mo? Para ka ulit nakaranas ng pandemic, sinasabi ni Vice Ganda? lang.
Pero mas mabuti pa yung pandemic, mang may may ayuda. Paktay ka diha, Vice Ganda. Pero mas mabuti pa ma'am ang pandemic kasi may ayuda. Tulala, si Baklang Kabayo. Ayan mga kababayan. Ngayon napakahirap. Napakahirap talaga kasi may natsuke eh. Di ba? Binigyan kami ng ayuda sa circle, nako. Pumila ka ng ganito hanggang SM Fairview. Layo ng pila. Ganun Bago kahabang ka- pila. Tapos magkano binigay sa inyo? 5,000 po. Isang bagsakan lang yun. Hindi na naulit. Grabe. Pumila ka mula sa circle hanggang sa Fairview, napakalayo. Magkano binigay? 5,000. Isang bagsakan lang. Ang init-init ngayon mga kababayan. Wala talagang pagmamahal at pagmamalasakit ng Marcos na ito sa atin na mga mahihirap. Ayan, BBM Pamor. BBM Pamor. Kaya yung mga ibubuto or yung susuportahan, itataas ni Marcos na ang kamay, ay wag po natin iboto mga kababayan. Kahit sino pa yan, wag natin iboto kahit sino pa. Sorry po, Duterte lang po tayo mga kababayan sa 2028. Kasi Duterte po, hindi po nagpatinag sa kanyang prinsipyo. Kaya nga sabi ko, dito nung maggagawa ako ng gagawa siguro ako ng Duterte prinsipyo. Kasi iba yung prinsipyo ng Duterte eh. Kahit gipitin, hindi natitinag eh. Kahit pahirapan pa, hindi natitinag. Kahit tambakan pa ng kaso, hindi natitinag. Hindi mahihimod ng puwit. Hindi natatakot. Di ba? Yan yung Duterte talaga. Yan ang kailangan natin sa ating bayan. Yung kahit anong klase ang ibato na mga paninira, mga tambakan ng kaso, ay hindi matitinag. Bakit? Kasi alam nila, naniniwala sila na hindi nila ginagawa yung mga itinatapon at pinapato sa kanya. Di ba mga kababayan? So ayan, punta na tayo rito sa kay Vice, kay naman. Ito po mga kababayan, no? Kay Sara Geronimo naman na nagpahiwatig na po na mukhang si Vice President ang kanyang ikakampanya o susuportahan sa darating na eleksyon na 2028. Grabe, ito mga tao na ito mga kababayan, no? Ito yun, a massive 15,000 runner crowd join the Teknokumo Kamon ba to? Earth Day Run with Sara Geronimo also in attendance. Thousands of runners show their support for Ranio every single week. Yan daw po mga kababayan. Mayroon ako nabasa ditong post, sabi dito, itong Shalom Aquino Ramos. Sabi niya, akala ko tatakbo si Sara Geronimo. Yung pala, iniwipost ko mamaya video niya or on the stage. Hanapin natin mga kababayan sinasabi niyang video na yon. Ito yung video mga kababayan na ito pala yung mga tao. Grabe, no? Ito pala, nagsalita si Sara dyan sa stage, no? Ayan, no? Ito yung picture na yan, ha? Ayan yan. Ito yung mga tao, no? Diyan si Sara, ayan, no? Diyan si Sara Geronimo nagsalita. Saan ito mga kababayan? Ito pala yun, sinabi ni Sara. Kasi tingnan mo yung comment dito ng isang isang babae. Ito. Ano sabi dito ni Sara Geronimo mga kababayan? Panoorin natin. Natin alam kung nandito pa tayo bukas. Maraming salamat po. Iboto niyo po ako sa susunod na eleksyon. Iboto nyo po ako sa susunod na eleksyon. Aray ko, nako. Nag-iiyakan na ang mga tambaloslos. Mga kababayan, si Sara Geronimo, kinakampanya na si BP Inday Sara. Oh, iboto nyo po ako sa susunod na eleksyon. Oh, tuloy natin. Thank you po. Thank you very much. Love you. Thank you. Wait lang. Hi, Sarah. Natin alam kung nandito pa tayo bukas. Maraming salamat po. Iboto niyo po ako sa susunod na eleksyon. Iboto nyo po ako sa susunod na eleksyon. Maraming salamat po. Thank you po. Thank you very much. Love you. Thank you. Wait lang. Hi, Sarah. Inday Sara, sabi ng isa. Doon tayo sa Sara na may sabi naman itong isa. Ang kulit ni Idol, ang cute mo, Sara JJ, sabi nito.
Sabi naman ito, go Sara, we will vote for Sara. Tama yan. Unti-unti ang shading. Oh. Sabi dito mga kababayan, no? Oh. Ano ba ito? Ano man to? Stop call for all kind of donation. May mga donation na. Donation na. Malay nyo naman, tatakbo nga siya sa next election. Nagbibiro lang naman yata siya, binibigyan agad ng meaning. Sabi nitong nag-comment na si Fight, sabi naman ito hindi ako naniniwala sa hula pero may napanood ako, sabi sa hula. Ayan mga kababayan. So, ito ito ay ano ang pinapahiwatig Natin na lang kung nandito pa tayo bukas. Maraming salamat po. Iboto niyo po ako sa susunod na eleksyon. Thank you po. Thank you very much. Nag-trending po ito mga kababayan na sinasabi, pagbibiro ni Sara Geronimo na siya daw ay iboto sa susunod na eleksyon. Alam naman po natin ng atin pong Vice President Sara Duterte ay ang pangalan po ay Sara. At nagsabi na po natatakbo ng eleksyon sa 2028. At ito naman mga kababayan, hindi naman po ito siya, alam natin na politiko, di ba? Hindi naman po politiko si Sara Geronimo. So, ano ang ibig sabihin ipahiwatig dito mga kababayan? I-connect natin yan dito. Nakikita nyo ba itong mga crowd na ito mga kababayan? Kung makikita nyo kulay green. Sabi na lang natin, oo, kulay talaga yan ng kumpanya na nagpapanran dyan. Kaya lang, kung atin ikukunik dadat ang biro ni Sara Geronimo, dahil nga si BP Inday kulay green ang kanyang kulay, di ba? Kaya siguro si Sara Geronimo nagbiro ng ganyan siya. Na iboto nyo ako kasi nga nakita niya ang crowd mukhang kulay Sara Duterte. Tama mga kababayan? So meaning to say, sinakyan ni Sara Geronimo ang crowd. Siguro, sabihin na lang natin, biro lang yan. Pero kahit biro lang yan mga kababayan, nagsisend po yan ng pahiwatig na si Sara Duterte po talaga ang dapat iboto mga kababayan. Gets nyo? Kasi kung hindi si BP Inday Sara, pwede naman hindi na siya magbiro ng ganyan, di ba? Oh. Di ba mga kababayan, sabihin nyo na lang. Lalo na kung kalaban mo talaga, di ba? Kung, di ba, mga kakamping, galit na galit talaga kay BP Inday or sa mga Duterte. Hindi ka na magbibiro ng ganyan kasi kulay green na nga eh. Tapos magbiro ka pa ng ganyan, maniniwala, di ba? So hindi mo gagawin yan kung ikaw ay makakulay pink or kakamping, kakandilaw, kakambing at saka kakamputang pula. Kain suka, kain tae, di ba? Kasi tabi sa mga kumakain. Anyway, dahil nga sinabi ni Sara Geronimo yan, hindi naman sa binibigyan natin ng kulay, mga kababayan. Pero alam nyo, may ano na po yan eh. Mayroon na po yung parang leaning or towards na talagang talagang yun ang ibig niyang ipahiwatig. Ayan no. Ito yung crowd eh. 'Di ba? Nakaharap siya dito mga kulay green eh. Oh. Sabihin na lang natin na biro lang yun. Pero may pahiwatig, may laman. Iyan po mga kababayan. Isa na po ito sa mga good signs na ang mga artista man mismo ay talagang alam na nila. Nagpapahiwatig ito. Hindi lang po sila ngayon makapagsalita. Bakit? Kasi lahat na lang po na magsasalita. Nako sa post ko kahapon mga kababayan, pakita ko lang sa inyo ha. Sige, mamaya. Mayroon na papakita sa inyo. Yung post ko kahapon sa Facebook, may papakita ko sa inyo. Lahat po kasi mga kababayan ng mga magpapahiwatig na kakalaban dito sa Administrasyong Marcos Jr. na ito, ano pong nangyayari? Sige nga. Lahat po ng mga kumampi sa mga Duterte, anong nangyayari? Sige nga. Oh. So ito,
Si Sara Geronimo, ang pahiwatig dito na nakikita natin mga kababayan, dinaan lang niya sa biro, pero hindi lang niya pwedeng i-voice out talaga na si Sara Duterte ang dapat na maupo bilang Pangulo sa 2023. Bakit? Siyempre, baka mawalan tayo ng project. Di ba? Or else, gipitin pa tayo, mapolitika ang showbiz. At hindi po yan hindi po yan basta kwento lang mga kababayan, kasi nangyayari po talaga yan. Nagkakaroon po dyan ng mga politika sa showbiz mismo. Kita nyo na mga kababayan, pwede naman siya magbiro ng iba eh. Bakit pinili niya? Halimbawa na lang, sabihin na lang natin, biro lang yung ginawa niya. Pwede naman siyang magbiro ng hindi di ba? Hindi iboto, di ba? Pwede naman eh. O pero, nakagreen ang crowd, nakagreen ang crowd, pagkatapos, ang pangalan niya ay Sara, pagkatapos sabi niya, iboto niyo po ako sa susunod na eleksyon. Ang tanong, nagdeklara na ba si Sara Geronimo nang siya ay tatakbong presidente o tatakbo siya ng senador? Hindi naman, di ba? So, kanino itong pinapatungkol niya? Pasimpleng pabiro, pero ang laman ay pagsuporta kay VC Inday Sara, Vice President Sara Duterte. Dinadaan lang niya sa pabiro, dinadaan lang niya sa coincidence ng mga tao, nasabihin yan para wag siyang pag-initan nitong bangag na administrasyon. Katunayan mga kababayan, ito ay papakita ko sa inyo. Kahapon, mayroon tayong post, di ba? May post tayo tungkol kay Yorme Isko Moreno. Ito yung post natin mga kababayan kay Yorme. Nasaan na yun? Asan na ba yung post natin kay Yorme kahapon? Andito yon. Wait lang guys May ayan ito yung Wala po akong galang na pilihan eh. But sana po, one day makapag-perform ako para sa inyong lahat. Uy, may mga popsters. Maraming salamat po. Stay safe everyone. And remember, life is short. Make each moment count with our loved ones. Kasi hindi natin alam kung nandito pa tayo bukas. Maraming salamat po. Iboto niyo po ako sa susunod na eleksyon. Thank you po. Thank you, Pema. I love you. Thank you, Pema. Thank you. Wait lang. Hi, Sarah. Inday Sara, sabi sa kanya marami na namang magagalit nakakamping kay Sara Geronimo. Pabiro na sinabi ni Sara na iboto natin siya sa susunod na eleksyon. Kaya ang mga cancel ng mga kakamping, ayan na, galit na sila. Ito yung post ko kahapon mga kababayan, reaksyon ko kay Yorme Isko. Mayroon ditong nag-comment tingnan natin kung nandito yung comment niya. Tingnan natin kung nandito yung comment nito. Ito yata Ayan, ito mga kababayan. Ito yung post ko kahapon, reaksyon ko kay Yorme tingnan lang natin mga kababayan. Ito yung post ko Sa akin mga kababayan, Pero magandang hapon mga ka-DDS, mga ka-Iskonians. Reaksyon ko lang doon sa naging panayam kahapon or kagabi kay Yorme Isko Moreno ng Banateros Brothers o si Banat Bayan patungkol nga po dito sa tanong ng bayan kung si Yorme Isko Moreno ba ay bumabalimbing na. Sa akin mga kababayan, nire-respeto ko yung kanyang pananaw, pero sa tingin ko kailangan din irespeto ng iba ang pananaw ng mga DDS supporters, sapagkat napaasa or umasa ang mga DDS supporters na kahit hindi man siya bumanat dito kay Marcos Jr., which is inaasahan ito, wag na lang sana siyang sumama-sama dyan at makisama dyan. Kaya lang andyan na yan. So sabi nga niya, ginagampanan niya niyang ganyang tungkulin at kaya niyang humimod ng kung ano man ang hihimurin para lang po sa mga Manilinyo. So madalit sabi mga kababayan, tayo ay mga DDS at siya ay talagang para lang sa Maynila. Ngayon kung iniisip natin na magkakaroon pa tayo ng tungkol sa kanyang career sa 2028, ay asahan na po natin Manila lang po ang kanyang Kaya para sa akin bilang isang Iskonyan dati na sumuporta sa kanya ng nakarang eleksyon, hanggang lokal lang din ang suporta ko. Pero pagdating ko sa nasyonal,
solid Duterte po tayo mga kababayan. Kung nasinson man tayo, napaasa man tayo, ganun talagang buhay eh. Move on. Move on na lang tayo mga kababayan. At ang sikreto dito, kailangan lang natin irespeto ang bawat desisyon ng ating kapwa-tao. Kaya si Yorme Isko Moreno man yan, or kasi BP Inday Sara, kahit sino pa po, ang kailangan natin, irespeto po natin sila. Yun po ang kanilang pasya eh. Pero tayo, magpapasya tayo sa 2028. BP Inday Sara po tayo mga kababayan. Maraming salamat. Yan. Ayan, magandang hapon mga ka-DDS. Yan yung aking pinost sa Facebook kahapon na reaksyon. Samot-sari na po ang mga comment nito, no? Ito nag-comment nga si Shipukato, no, mga kabayan. Ito yung una niyang comment, tapos nag-reply ako, sabi ko, malaking punto yan, kapatid, sabi ko sa kanya. Nag-reply din si Shipukato, ayan, no, mga kababayan. Ito ni-reply niya. Basahin na natin ito. Ayan. Sabi ni Shipukato, BMR, tinambakan nila ng kaso si Yorme Isko kaya naipit. Ayan po mga kababayan, key legal cases and complaints. Graft in usurpation complaint, graft in complaints over public market, campaign overspending, complaint 2022. Tingnan nyo mga kababayan ha, hindi ko po pinagtatanggol si Yorme Isko Moreno dito, no? Pero iisa po yung pattern. Lahat po ng mga sumusuporta, lahat po ng mga sumisigaw, pabor dito sa mga Duterte, ikinakampanya mga Duterte. Sige, mag-ano kayo mga kababayan, sino ba ang mga naging kilala na mga talagang supporter ng mga Duterte? Mapa-vlogger, excuse me, una na nga dito mga kababayan ay ang KOJC or si Pastor Kibuloy. Di ba? Una na po nilang ginipit at iba't ibang mga politiko, iba't ibang mga vloggers na sumuporta po sa mga Duterte. Lahat po, kahit sino, wala pong pinapatawad itong talamak na administrasyon na itong bangag na to. Di ba? Ayan 2022 binuhay nila mga kababayan. Sabihin mo na lang itong 2025 na dalawa na ito. Hayaan mo na lang yan, bago na yan. Itong 2022 binuhay nila At alam naman po natin itong si Marcos bangag na to. Palibhasa kasi takot magpa-drug test na ayon sa kanyang ate ay adik. Kaya wala na pong alam na matino ito. Tingnan mo nagbabalita na si Saldo ko daw ay arestado na. Wala naman tayo nakikitang picture. Wala namang nagbalita nito. Mismo yung Ministry of Czech Ministry of Justice, wala rin silang sinasabi na nandoon na aresto. Ano yun? Ghost arrest din? Mula doon sa Ghost Project, Ghost Arrest? Mayroon din palang ganon? Yan po ang punto natin dito mga kababayan. Hindi sa pinagtatanggol ko si Yorme. Pero tingnan nyo yung 2022, binuhay nila. Tinatambakan nila ng kaso si Yorme Isko Moreno. Baka mga kababayan, isa ito sa dahilan kung bakit si Isko hindi na kinayanan yung pressure. Kasi alam natin, kung si Mayor Basti Duterte di ba? Pilit din nilang gustong kalawitin kasuhan Si Congressman Pulong di ba? Hinahanapan nila ng butas. Kahit wala namang anomalya sa flood control sa Davao, pinahanapan nila, di ba? Lahat ganun po katalamak itong Marcos administration ito. Basta makita kang kumampi ka, kakampi ka, magsalita ka anuman ang gawin mo. Basta papunta ka sa mga Duterte, tiyak mayroon ka talagang haharapin na kaso, panggigipit, kung ano man mga kababayan. Isa pang famous mga kababayan sa ating sinasabi na yan. Ito, pakita ko sa inyo. Ito, asan na yun? Nasaan na ba yun? Mayroon dito mga kababayan, wait lang Asan na ba yun? Mayroon ako dito kasi kanina. Itong si pangalan nito. Ito Ito nga Hindi lang ito kakampi niya ito pero nagsumbong lang, sinibak pa Di ba? Asan na ba yun? Ito ba yun?
Garbin, posibleng di nakadetain si Saldico sa Prague. O, kita nyo, hindi nga nakadetain sa Prague si Saldico. Posibleng hindi naman umano nakadetain si Zaldico sa Czech Republic. Ayon naman yan sa dating kaalyado ni Ko na si Ako Bicol Party List Representative Congressman Alfredo Garbin. I was able to reach out po sa pinakamalapit at sa pinakapamilya. Ang sagot lang nila sa akin at everything is okay. Meaning, siguro, hindi nakadetain. Maniniwala lang po ako kung galing na mismo sa ating mga otoridad based on official news report that the Ministry of Justice of Czech Republic, sila mismo nagsasabi na kahit sila walang impormasyon at nag-aantay pa sila ng official report ng kanilang mga pulis. Oh, di ba pick nyo si BBM dyan mga kababayan? Mismo yung Ministry of Justice ng Czech Republic, walang sinasabi na nakadetain si Saldico, wala. Di ba? Sino lang may ano nito? Si Marcos lang. Yan ang sinasabi natin mga kababayan ha. Balikan lang natin to. Yung panggigipit. Yung tungkol sa panggigipit na yan, mayroon dito eh. Asan na ba yon? Ito yung panggigipit eh. Tingnan nyo ha, nasan na ba yon? Nandito yun eh. Ayan oh. Ito na. Ito oh. Dating Senate President sa sampahan na ng kasong plunder sa Sandigan Bayan. Tinawag ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na master plunderer ang isang dating pinuno ng Senado. Kasunod ito ng formal na anunsyo ng Ombudsman na tuluyan ng ihahain ang kasong plunder laban sa nasabing opisyal sa Sandigan Bayan. Sino kaya ang big fish na ito na tinutukoy ng Ombudsman? Ayan, sa tingin nyo mga kababayan, sino ito na dating Senate President na big fish daw di umano ayon sa Ombudsman? Oh, mga kababayan, alam nyo na ba? Nahuhulaan nyo na ba kung sino ito? Oh, di ba? Nahuhulaan nyo na ba kung sino ito mga kababayan? Sa pagkakaalam ko, ito ay sino? Si Senator Chis Escudero, mga kababayan, di ba? Dating Senate President. At sino ba si dating Senate President Escudero, mga kababayan? Di ba si dating Senate President Escudero ay dati rin nilang kakampi? Tama hindi? Di ba dati nilang kakampi ito? Ngayon, dahil nga doon sa impeachment, ginawa lang ang tungkulin nitong ni Escudero, ginawa lang ang tungkulin ni Escudero na sundin yung utos ng korte. Anong ginawa sa kanya? Pinag-initan, mga kababayan. Diba? Anong ginawa? Sinibak sa pagka-Senate President. Pero, excuse me, pero dati, mga kababayan, kakampi nila ito. Katunayan nga, diba? Asar na asar din tayo noon eh, ng kasagsagan ng hearing tungkol doon sa pulburon na nagpupulburon, di ba? Nung naalala nyo noon yung kay pangalan nito si Agent Morales. Di ba? Yung isang babae na artista at saka itong si Ngagba na magka-jamming sila. Yung mga panahon na 'yon, di ba? Doon nasibak si Zubere. Tapos bigla na lang ipinalit itong si Escudero. Oh. Tapos natigil na rin ang investigasyon. What a coincidence mga kababayan, ano? Ngayon ko palang naalala pala, na-realize ko. Naalala nyo ba yun? Yung pangyayari na yun? Naalala nyo yung mga kababayan? Di ba? Napaka-timing na timing ang pangyayari na yun na kaya sinibak sorry. Kaya sinibak itong si mga kababayan, itong si Escudero, ay si Zubere, kasi nga mga kababayan ay kakampi siya ni parang pinayagan niya yung committee dati nila Jinggoy na magtuloy-tuloy ang investigasyon doon sa pulburon issue. 'Di ba? Ngayon, pagkatapos mangyari noon, hindi pa natapos yung kasagsagan pa lang ng hearing na yon, biglang napalitan si Zubere at ipinalit nga
itong si Escudero. Tapos, nawala na yung hearing na yon. Naalala nyo mga kababayan? As in, di ba nagkakatugma-tugma yung mga nagkakatugma-tugma yung mga pangyayari, no? Tumutugma talaga ang mga pangyayari, mga kababayan, sa pagkakataon na ito. Na mukhang iisa yung trend, di ba? Pagkatapos noon, pinalit kagad si Escudero, natigil naman ang hearing patungkol dito sa tungkol sa gumagamit yung umano na video. Gumagamit ng illegal na pulburon. Ito naman dito, may kasalukuyang hearing din ang Blue Ribbon ni Senator Marcolita patungkol dito kay Bangag na tinuturo nga nila Saldico. Ang nangyari din, habang nagaganap ang hearing na yon, bigla na lang pinalitan si Escudero at ang pinalit nga si Tutasin, mga kababayan. Parehas na parehas ang iisang pattern, ano? Iisa ang pattern. So ano ito mga kababayan? Ano ang ibig sabihin nito? Maliwanag sa sikat ng araw na pag kumampi ka sa mga Duterte, saan ang punta mo? Sigurado may matindi kang mapupuntahan na pahirap. Ayon kay Garbi, nagpadala na raw ng mga tao ang kanilang partido sa Prague para makipag-usap sa mga otoridad doon. Pero wala raw maibigay na impormasyon ang Czech authority sa kanila sa sitwasyon ni Zaldico. Pero sabi ni PNP Chief General Jose Nartates, may kumpirmasyon na ng pagkakaaresto sa pugante mula sa tinatawag niyang official channels. Samantala, mas kinababahala raw ngayon ni Congressman Garbi ng usapin na umano'y May kumpirmasyon na, pero kung titingnan mo mga kababayan, sino lang nagkumpirma? Si Marcos lang. Yung BBC, yung ibang mga international news, si Marcos din ang pinagkuhanan. Mismo yung Czech Republic, walang alam. Saan ang kumpirmasyon doon? Di ba? Portuguese passport ni Ko. Hindi raw kasi ito katanggap-tanggap sa mga taga-Bicol. Kami rin dito sa Bicol region, tinatanong bakit daw bumoto sila sa isang Portuguese. Sabi ko, hindi yan puro kapanipaniwala. Namamangharin ho kami dahil dalawang termino siya. Pangatlong termino niya na to at talagang bawal na that is a ground for disqualification. Until now, wala akong maisagot sa aming mga constituent. Kasi kung Portuguese passport holder siya, walang rason na madidetain siya doon sa Europa. Mga kapatid, Okay, mga kababayan, maganda yung punto ni Attorney. Ni itong congressman na ito, nakasama ni Saldico. Pagpalagay natin na ito talaga ay lehitimo, no, na wala itong passport ng Portuguese. Pilipino talaga ito. Bakit hindi ito napauwi dito ni Remulla at ni Marcos Jr.? Nagkakasundo na kaya sila? At itong mga ginagawa ni Marcos ay palabas lang ito para lituhin ang taong bayan. Ano sa tingin nyo mga kababayan? Kasi tanggapin natin kasi nanungkulan na di ba? Dahil kung hindi natin tatanggapin na si Saldico legit na wala siyang passport ng Portuguese, delikado 'yon. Ibig sabihin, pinayagan niya naman nungkulan ang hindi naman lehitimong Pilipino. Di ba? Mapanganib. Kasi nga itong si Pastor Dila ninyo, di ba? Nakaupo lang ito dahil nga sa medyo nagkaroon ng technicality yung kanyang kalaban. Yung pagiging Filipino citizen. Samantalang itong si Saldico, Portuguese passport. Di ba? Tapos ngayon, 2 beses nakapaglingkod bilang congressman ng Ako Bicol Party List. So napakalaking insulto nito sa ating ating institusyon sa bansa. Ngayon, kung talagang wala naman siyang passport na Portuguese, bakit nga ba hindi siya pinauwi? Overstaying na siya diyan sa lugar ng Portugal.
Dalawa ang maaaring sagot dito mga kababayan. It's either nag-uusap na sila na Saldico dahil matagal na rin sa Saldico na nahimik, or it's either gumagawa sila ng paraan na wag muna si Saldico dalhin dito. Alin man dyan ang totoo mga kababayan, ang mangyayari dyan, hindi natin alam. Okay? So itong news na nakita natin, si Arnie Tevez makakalaya na mga kababayan. Kinatigan ng korte ang bail petition ni dating Congressman Arnie Tevez kaugnay ng Lebron murder case noong 2019. Pero mananatili pa rin siya sa kulungan dahil sa iba pang kaso ng pagpatay na nakasampa laban sa kanya. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ched Gatchalian. Pinayagan ng Manila Regional Trial Court Branch 30 ang petition for bail ni dating Negros Oriental Representative Arnold Tevez Jr. at na mga co-accused itong sina Richard Cuadra at Rolando Pinili. Kaugnay ito sa pamamaril at pagpatay sa umano'y hitman na si Pasito Lebron sa Bayawan City noong 2019. Sa resolusyon ng korte, sinabing nakaset ang bail ni Tevez Jr. sa 500,000 pesos. Tig 250,000 pesos naman ang babayaran ni Cuadra at Pinili. Sinabi rin sa resolusyon na mas mataas ang bail ni Tevez dahil dati siyang congressman. Minsan rin daw kasi siyang tumakas ng bansa at humiling ng asylum sa East Timor. Paliwanag ng korte, nagkulang ang prosekusyon para patunayang may matibay na ebidensya ng conspiracy sa pagitan ng mga akusado. Kaya sila ay mananagot sa kanya-kanya nilang individual actions kaugnay ng kaso base sa gaganaping trial sa June 23. Una nang sinabi ng prosecution witness si Samuel Hobro na mastermind umano si Tevez sa assassination ni Lebron. Bagamat granted ang bail, sabi ni Attorney Ferdinand Topacio, ang legal counsel ni Tevez, hindi pa pwedeng lumaya ang dating congressman dahil may isa pa itong nakabingbing kaso. Naharap din sa multiple counts of murder si Tevez, frustrated murder at attempted murder. Kaugnay nagpagpaslang kay Negros Oriental Governor Roel De Gamo. Nakakulong ngayon sa New Bilibid Prison si Tevez. Para sa agenda. Alam nyo mga kaubayan, naalala ko lang, itong si, pangalan nito, itong si Madriaga, di ba sinampa nito ni BP Inday Sara ng kasong perjury or ibig sabihin pagsisinungaling? Kung mapatunayan ito, mahatulan ito ng kasong perjury, di ibig sabihin, lahat ng kanyang mga sinabi, ng mga binitawan niya dyan sa Congress, nung na under oath siya, pati yung painting, pati yung cheque, pati yung sasakyan, pati yung sa San Beda, 'di ba? Napakarami ng kanyang, pati yung sa restaurant, 'di ba? Sa Mumo. Lahat ng ito napakarami. Kung mapatunayan itong si Madriaga, matalo ito sa kasong perjury dito sa sinampa ni BP Inday Sara. Lahat ng mga yun, ibig sabihin kasinungalingan. At pupwede siya doon ngayon masampahan ng kasong cyber libel. At pupwede rin mga kababayan masampahan ito pong mga congressman at lahat ng mga congressman sa komite ni Luistro. Bakit? Kasi nga po, pinalabas nila eh. Hindi muna nila binalidate kung ito nga ba ay may katotohanan. Despite na mayroon ng sinampa si BP Inday Sara na perjury. Nang ibig sabihin, lahat ng mga babitawang salita ni Madriaga ay pawang kasinungalingan. Kung napatunayan na lahat ng ito, nanalo si BP Inday, lahat ng sinabi ni Madriaga ay kasinungalingan, sumalamang sa alamang mga kababayan, pasok na pasok sa cyber libel itong si Madriaga. Gaano ba karami ang mga binitawang paninira ni Madriaga? May chiki, may mall daw sa Lubao, Pampanga, wala namang mall. Napakarami. 'Di ba? Halimbawa, 10 na mga kasinungalingan ng kanyang binitawan. Di 10 cyber libel, gaano kahaba ang sentensya ng isang cyber libel? At ang malupit dito mga kababayan, kung ano man ang ikinaso dito kay Madriaga o ikakaso dito kay Madriaga sa cyber libel, pwede rin ito ikaso sa mga congressman. Dahil pinabayaan nila ito na igpagkalat itong mga maling mga akusasyon ni Madriaga at mga fake news. Yan ang mga kababayan, aabangan natin sa susunod na mga araw. Kaya wag po tayong magpatinag. Si Isko Moreno, igalang ko lang siya dahil nga po sa siguro, tinambakan siya ng mga kaso hindi niya nakinaya no? Kahit sino siguro sa atin, medyo mahihirapan din magdesisyon No?
Mayroon pa ako kilala mga kababayan, isang kalbo. Hindi ko na lang papangalanan. Itong kalbo na to mga kababayan, hindi yan si Tiris ha. Basta bahala lang kayo. Ayon sa ating mga kakilala, mga bubuet, mga kaibigan, nako, kung magtanggol to sa mga Duterte noon, matindi. Pero dahil sa sobrang dami nitong kinakaharap ng mga kaso, ayun, lahat ng paninira ay binabanat sa mga Duterte. Kung matatagal na kayong Duterte supporter, kilala nyo siguro yung sinasabi ko, mga kababayan. Napag-alaman natin na kaya naman pala, ganun siya kung bumanat sa mga Duterte ngayon. Na dati-dati naman talaga halos magpakamatayan para ipagtanggol. Parang Jam Magno lang ba? Di ba? Himod puwet yan nung mga araw. Matindi yan kung magtanggol sa mga Duterte. Paiyak-iyak pa yung mga yan. Pero ngayon, ano na? Kasi marami palang mga kaso. Hindi natin alam kung yung iba, ganun din ang nangyayari sa kanila. Kailangan lang nila dahil nga sa marami din ang naisampang kaso sa kanila. Mga kababayan, ano masasabi ninyo sa bidyong ito? I-comment nyo na lang dyan sa baba ng comment section. At syempre, tingnan natin kung mayroong mga nagpapa-shoutout muna. Mag-shoutout muna tayo saglit ha, sa mga kaibigan natin. Tingnan natin dito mga pa-shoutout ninyo. Ito. Sabi dito ni wait lang mga kababayan ha. Pakita ko sa inyo yung mga pangalan ninyo para masundan nyo rin ha. Mag-shoutout na tayo saglit. May oras pa naman tayo, hindi pa ganun kahaba. Hello Sir Bimar, good morning. Sabi ni Maal Jose. Good morning Philippine. Mahirap isipin ang pagsisinungaling galing sa presidente. Wala talaga katinuan. Watching from London, sabi ni Hariraz Jula. Magandang hapon po Sir Bimar from Cebu, sabi ni Needs Leads. Sabi naman to Bimar, good evening po. Solid supporters po ako ng mga Duterte Bimar. Namimiss na po namin si Tatay Digong po BMR VP Inday Sara Duterte ang aming presidente. Solid po Sara Duterte ang malakas, sabi ni Pubita Bulusa. Ayan. Watching from Singapore, sabi naman ni Richie Panerio. Sabi naman nito, have a great day VMR Dan Shirt, sabi ni Marites Furong Cabral. Thank you Ma'am Marites sa pag-share. No, malitagang ka na rin isko, sabi ni Makita Bali. Yan mga kababayan. Patuloy mo lang Sir Saldico nang naupisan mong statement, sabi ni Jerome Makasinag. Yan. Wish natin si Saldico na hindi siya bumaligtad. Anoro Chala, pag ganyan ang salita ni Yorme, pasensya na. Tingin ko nabigyan na ng malita si Yorme. Shout out Banatiros, ang ating pinaglalaban na si Yorme, nag-iba na ang tono, nag-iba ng tono ng salita. Mag-isip na kayo, Idol Banatiros, sabi niya. Manggidong Official, shoutout naman dyan, Idol. Shoutout sa iyo, Manggidong Official, taga saan kayo, sir? Ate Charilo, hello, VMR. Susan Rioral, watching, reply, VMR. Ikaw na lang kaya ang magsasalita, sabi ni Ernesto Carlo. Okay, salamat, sir. Ako na lang magsalita. Ikaw, ayaw mo magsalita, sir? Si President ba yan? Parang hindi marunong magtagalog. Watching from London, United Kingdom, sabi ni Haridas Juda. Reply, sabi ni Ira. Pati si Yorme yata may malita na rin siguro, sabi ni Juicy Garcia. Hindi natin sure, no? Wala naman siya sa mga picture na pinakita ng mga 18 Marines. Go Pilipinos, labanan ang mga kurap na politiko. Watching from General Santos City, sabi ni Richard Alicando. Sir Bimar, pakitanggal yan si Marcos at nakaka-distract, sabi ni Kura Kasibang. Pasensya na kasi tinakpang ko lang yung tinakpang ko lang ma'am yung doon. Kasi makaka-copyright tayo ng ni Ted Pylon. Malo si Dan Like. Thank you ma'am, thank you. Mayroon na balita ang mainstream media tungkol dito sa 20 bangkay na OFW, sabi ni Roberto Olivia. OMG, galing Kuwait kamo dito sa Kuwait, hindi alam ng mga OFW buhay at wala kaming
narinig at nyo man naman kahit sa Mindanao media. O wala nga ay sa Amirambang. Wala nga narinig tungkol dun sa 20 na OFW, di ba? Na nauwing nakakahon na. Tama man o mali, sinabi ni Bangag, di pa rin ako maniwala. Sabi ni Brian Mondihar. Oo naman po sir, ma'am. Isa pong malaking kaululan na sa taong nagsasabi niyan sila po ang dapat parusahan ng fake news. Una po, ang bansang iyan ay hindi nalo shake ang tawag po sa kanila. Chia, iyan ang pangalan ng bansang ngayon. Sabi ni Arnel Robledo. Hindi ko masyado maintindihan. Hello, Wimar. Good evening. Sabi ni Malos Ako din, sabi ko, balimbing si Isko, sabi ni Virginia Sibusa. A good day, Sir BMR. Stay safe. God bless always, sabi ni Hugis Hosbak, sabi niya. Sakaling uuwi si Kong Saldico pag si Sara na president, sabi ni Juna Presyo. Pwede rin. Doon na lang siya umuwi, no? Posible yung mga hula mo, sir, may magkatotoo, sabi ni Dilya. Sana nga wag magkatotoo, no? Baka sa lakas tama lang, sabi. Tapos nakatulog na naginip. Pwede rin, mga kababayan. Mabuhay lahat, PDP, sabi ni Alan Dino Samudjo. Alice Lim. Tama po kayo, BMR. Huwag tayong nanahimik kailanman, mag-ingay tayo, sabi niya. Salamat. Ang tanong ngayon, saan na si Lisa Tanas? Hindi na nagparamdam, sabi ni Bernard Baracol. Di ko rin alam. Hindi lang po yan, may bigas pa para malito ang taong bayan nangyari sa mga kababayan natin, sabi ni Ronald Weiser. Uy, may nagpakulay dito mga kababayan. Tatay Digong, you're always in my prayers. Please be strong for us, for millions of Filipino are waiting for you, come home, sabi ni Lolita Beria. Naalala ba ninyo si Marcos Sr., may kadubol din taga Negros na minsan yun ang naging nag-atin ng event, sabi ni Rigor TV Channel. Na ano ko po yan dito, sir? Hindi mo napanood, panoorin mo, sir. Golden Voice Golden Voice of Tamaraw. Uy, Golden Voice of Tamaraw, tama yan. Salute sa iyo, VMR. Ganyan ang dapat, maging fair sa pagbabalita. Salamat Golden Voice of Tamaraw. Maraming salamat, ma'am, sa pagbibigay ng ng pangkape. Yan po mga kababayan, yan pangkape. Binigay niya galing Hong Kong. Tawag diyan super thanks, o yung thanks diyan. Thank you, mama. Marahil ang mga BBM trolls mismo ang nagpahamak sa fake news. Unsaldi ko integrates in the Prague. Paano ngayon kung mismong authority ng mga Prague ay walang alam sa naturang pagkakaaresto? Sablay talaga kung ganon. Taxpayer. Kaya nga, hindi naman po tayo rito may sabi nun Mga mismong kasamahan din ni Saldico na congressman, di ba? Na mismo daw pinuntahan ng kanyang abogado, wala daw talaga alam ang Czech Republic. Budol tuso talaga BBM Marcos, sabi ni Dos Biminda Daginares. OMG, kawawa naman niyang may mga namatay, walang balita, sabi ni Haridas Jula. Nagpakahilom na si Ilinday, nagpakahilom na sa Saldico, hanapin nyo na lang siya sa Jupiter, sabi ni Romeo ni Pumusino. Ako nga kay Saldico, kung hindi naman talaga siya naresto, wag na muna siyang uwi ngayon. Baka lutang na sa drugs si Joel Balado. Para sa akin mga kaubayan, pwede na rin din na muna siya magpalutang ngayon kasi baka mamaya pilitin pa siya. Maano pa, di ba? Ma-pressure pa. Tapos bumaliktad, tapos biglang si Inday ang sarang ituro, naku po, paktay ka diha. Kaya nga, para sa akin, Saldico, wag ka na muna umuwi. Kung hindi mo na rin kakayanin ang pressure dito, wag ka na muna umuwi. Uwi ka na lang pag presidente na si BP Inday Sara Duterte. Sa 2028 ka na lang umuwi para at least, hindi ka na nila basta-basta maanuhin. Saka ka na lang magsiwalat pag eleksyon na. Okay? Kahit hindi pa tapos ang eleksyon, pumunta ka na rito. Sigurado na yan. Kasi sigurado naman si BP Inday Sara ay ang pangulo na niyan, mga kababayan. Ayan po, maraming salamat. Pilipinas as always. Bye-bye!